araw na yun. Pero, akala ko kasi pag dumating na ako, mabubuhay. Pero, lalo ko naman ng pag-asa na nakita ko tayo na yung lagay niya na, ano to? Bakit ganito? Bakit ganito na si nanay? Welcome to Sisters Vlog, JG. Ako po si Ate J. Ate J. Yung kasama ko, kapatid ko. Siya po si Ate G. Ako po si Jonadine. Siya po ay si Angie. Ba, lagi kong kinukulto kapag ka nagsasalita ako. At, kung bago lang po kayo dito sa channel ko, please subscribe, click notification bell, and comment lang po kayo. At para din po update po kayo sa mga bago ko pong ilalagay na mga video. Ang pagkukwentuhan po natin ngayon is 15 about Pax Me. Hindi po kasi kami nakapagpakilala ng maayos ng kapatid ko noong nakaraan kasi nga po may makukulit, malikot, ang iingay. Ngayon po wala naman po maingay kaya po pwede na po akong mag-vlog ngayon ng tahimik. Hindi ko lang po alam yung sa aso ko kasi mahilig po siyang tumahol kapag po may dumadaan. Kaya siya na lang po magiging maingay. Sobrang ingay po kasi niya. Hindi po talaga siya titigil ng katataw hanggat nararamdaman niya yung lakad ng tao. Pag-uusapan po natin ay ang 15 about Pax Me. Isa po tayo sa 1. Ang pangalan ko ay si Jonadine. Jonadine Minor. Pinanganak po ako ng June 30, 1992. At 28 years old na po ako ngayon. Pinanganak po ako sa Isla Talim Island. Doon po kami lumaki ng kapatid ko. Doon po nakatira ang tatay ko at ang nanay ko. Doon po yung lugar nila. 3. Tsaka na po natin pagkwentuhan. Yung huli ko na po yung mahabang kwento po tungkol po sa buhay ko. Ano na lang po natin yung number 3. Mahilig po ako, nung bata po ako, mahilig po akong maligo sa dagat, umakyat sa puno, manguha ng mga bunga-bunga, mga bayabas, yung mga hinog-hinog, mga sampalok, star apple. Pinukuha ko po yan. Meron pong muntik na akong mahulog, maaksidente. Pero, awa naman po ng Diyos, muntik-muntik lang naman po. Oh no! Paborito ko po kasi talaga nung bata ako, maligo po talaga sa dagat. Ayan. Pag naliligo po kami sa dagat, siguro kulang po sa amin ng 3 hours nakababad po sa tubig. Pag umahon na po kami, yung mata po namin as in pulang-pula. Tapos galit na po sa akin stepmother ko. Pinipingot na po niya ako kapag po sobrang tagal na po namin sa tubig. At oo na ko. Uling po ako nung dati. Sobrang uling na uling dahil nga po, paborito po namin halos araw-araw ang maligo sa dagat. Ng mga bata pa po kami. Marunong po ako lumangoy. At gusto ko din po dati nung bata ako namimiwas. Yung pag kami nahuhuli ako, parang ang sarap sa pakiramdam kasi pag namiwas ka tapos may nahuli kang kahit ayungin lang isang piraso, diba? At least may nakuha ka pa rin. Siyempre, yung iba po ang ginagamit po nilang, ano ba tawag doon? Yan ka na naman. Patibong. Meron tawag dun eh. Ano ba yun? Basta yun.
Yung hipon, yung po yung ginagamit ko hipon po para po umagat po siya doon kasi yung po yung paborito yata ng isda. Ay, isda. Yun po yata. Hindi, yun po kasi isa doon sa talagang nilalagay naman po talaga ng mga namimiwas sa amin ay hipon. Ang ginagawa po namin, kumukuha po kami ng water lily. Siyempre kapag po maraming water lily sa amin, yun po yung ginagawa namin. Kumukuha po kami ng water lily, marami po kasing hipon doon. Maraming hipon doon. Tapos doon po kami kumukuha ng panlagay doon sa dulo ng yung hook. Hook. Yun. yung nakaganon siya eh. Kalimutan ko na po yung tawag doon. Tagal ko na po kasi hindi umuwi sa isla. Medyo marami na rin po akong mga nakakalimutan mga salita. Kasi 16 years old pa lang po ako napunta na ako dito. Is 28 na po ako. At napakabihira ko na lang po umuwi ng isla. Pero ngayon po, syempre nagbablog po ako. Gusto ko po ipakilala yung lugar namin. Yung mga magulang ko, gusto ko po lagi nasa isla ngayon. Para po maturo ko po kayo sa isla. Mahilig po akong umakit din sa bundok. Ayan, gusto ko rin po umakit po ako sa bundok. Siyempre, may mga kasama naman po ako, yung mga pinsan ko na nagluluto-lutuan kami doon. Tapos, nangangahoy. Ayan, nangangahoy po ako. Ako po yung nagtataga ng kahoy. Isang bilog po siya, dala-dala ko po siya dito. Tapos, ibababa ko po siya sa bahay. Tapos, tataga-tagay ko na lang po siya ng maliliit. Siyempre po, mahirap lang naman po yung buhay sa amin. Kaya po kailangan kahoy lang pong gamit namin at hindi po kami DS. Mahilig din po kumuha ng mga gagamba eh. Gagamba sa bahay. Maggagambang bahay. Ayan, gusto ko yung pinakuha po kami yan lagi. Tsaka itlog ng butiki. Kung nakuha po namin yan, gusto po namin siyang pinipisa. Tapos makikita po namin yung mga baby. Ayan. Mahilig po ako sa aso. Ayan, gusto ko yung aso. Yung una ko pong aso ay si Patricia. Kaso namatay po siya. Kakalungkot lang po kasi ang tagal ko po siyang alaga. Matagal ko pong alaga si Patricia. Siya po yung una kong aso. Lagi po kami magkalaro, lagi ko po siyang kasama. At ang bait-bait po talaga niya. Tapos yung pusa ko naman noon, Mingming lang pangalan niya eh. Mingming, ganun lang ang pangalan niya kasi yung pusa naman na yun, hindi ko po talaga siya as in alaga. Pero, dinala po siya ng lola ko sa amin. Malaki na po siya. Dinala po siya doon. Tapos po, nung dinala siya doon, tapos lumipat na po yung lola ko, yung kinuha nila yung pusa, ayaw na po sa kanila. Kasi bumabalik po sa amin yung pusa. At ang bait-bait po talaga ng pusa na yun. Napamahal po talaga sa akin siya ng gusto. Kaya po nung tinatawag ko po siya nung isang araw, nung isang beses, napangal na po yung bunganga ko, kami mingming. Hindi po siya dumadating. Yung po pala, dahil siguro hindi po siya napapakain ng maayos, nagpunta po siya ng ibang bahay. Nanguha po siya ng ulam at ayun, nakita po siya ng may-ari at pinalo po siya sa ulo. Kaya po, yun po ang kinamatay ng pusa ko. Galit na galit po talaga ako sa gumawa nun. Galit na galit ako kasi sana hindi na lang nila pinatay, diba? Sana hindi na lang nila pinalo sa ulo. Kasi parang isipin ko pa rin hanggang ngayon, parang napakasama ng ginawa nila. As in, ang sama ng ugali nila. Para patayin nila yung pusa. Kakainis pag naaalala ko talaga na na po natin alalahanin pa po kasi kakaiyak lang po yung ganun. Yun, tsaka mahilig po ako din makipaglaro. Pag nung bata po ako, mahilig ako makipaghabol-habulan, CQ, marami, kung ano man po yung mga laro ng mga bata, yung baybahayan. Isa nga po, gumawa po kami ng baybahayan eh. Doon po sa may malapit sa bundok. Maliit lang naman po siya, pero napag-tripan po ng mga kaibigan ko na doon po matulog. At doon talaga sila natulog, hindi naman po ako kasama. Hindi ko na palo kung ano nangyari sa kanila doon. Hindi ko alam kung ilang tao sila natulog doon, pero natulog sila doon sa bundok. Parang nakakatakot naman yata. And then, mahilig din po ako manguha ng tutubig.
Kumukuha po ako nung puno na may bungang bilog. Tapos kapag inilagay mo siya sa dulo ng tingting, pag idinikit mo siya doon sa may pakpak ng tutubig, dumidikit siya. Syempre, kakawag-kawag siya, nakakatuwa. Pagka yung pula ang nahuli mo, ay wow. Parang magaling ka ng huli. Hilig din pala po akong magpalipad ng saranggola nung bata ako. So, gusto ko talaga nagpapataasan po kami ng saranggola. Parang lalaki. At 4. Mga ayaw ko talagang gawin yan. Yung mga ayaw kong gawin. Maglinis ng bahay. Kasi bata pa ako eh. Ayaw kong maglinis ng bahay pag gano'n. Nakakatamad lang kasi maglinis ng bahay na kapag yung kasama mo, puro laging kalat ang ginagawa. Siyempre, linis ka ng linis, tapos kakalat naman sila, diba? Parang, nakakatamad lang. Kung gusto mong malinis, pero parang ayaw nila ng malinis. Tsaka ayoko din po yung mag-uurong. Bata ako, ayoko talaga nag-uurong. Pero nung unang urong ko nun, tuwan-tuwa ako kasi marunong na akong mag-urong. Pero na tumatagal, syempre ako na lagi nilang gustong mag-urong. Naiinis na ako. Sabi ko, ano ba, ako na naman mag-uurong. Siguro pagka yung mga bata, kapag kayong mga first time mo pa lang, mga ilang araw na, kapag lagi na ikaw nauutusan, ayaw mo na. Syempre, no? Ayaw ko na rin nun eh. Tumatagal, umaayaw na rin ako. Tsaka ayaw ko din na mag-iigib. Kasi layo ng iniigiban namin. Pero dahil nga po walang lalaki sa amin noon dati, kasi puro babae po kami. 5 babae po muna kami bago po kami nagkaroon ng 2 lalaki. At maliliit pa po sila. Yung isa ko pong kapatid, 10 years old. Tapos yung isa po yata nasa 6. Nasa 6 na taon po lang po sila. At ngayon, hindi na po sila nag-iigib. Dahil po, may nag-iigib na po sa bahay namin na inuupahan na ng. Tsaka ayoko din maglaba. Grabe, syempre, nung bata po ako po yung pinakang naging panganay sa amin. Dahil nga po, broken family kami. Tapos, ako lang yung nado sa tatay ko. Kaya halos ako lahat yung gumagawa ng paglalaba, paglilinis, pag-iigib, pangangahoy, pagsasaing. Ayun, halos ako na po lahat yung gumagawa noon. At ang dami po ng labahin, grabe. Napakahirap po kayong maglaban pagkapakamay lang, tapos ilang taon ka pa na naglalaba ka na. Grabe Nahirapan po ko talaga nun. Pero sa ngayon naman po, okay naman po ako sa paglalaba kasi meron naman po kami ng washing. At sa pagkain naman po, ang hilig ko sinigang, adobo, nilaga, kahit ano po yan, baboy, isda, kanduli, tilapia, basta po ganong luto, paborito ko po yan. Lalo po yung paa ng manok, yung gusto ko po talaga yung paa ng manok yung sinigang man, nilaga man, o adobo, gusto ko yung paa ng manok. Paborito ko po talaga ang paa ng manok. Kahit po siguro, kahit puro paa na lang ng manok ang iulam ko, isang linggo pwede sa akin. Saka may rin po ako sa kanduli. Kaso dito kasi hindi sila makain ng kanduli yung kasama ko sa bahay. Kaya hindi po ako nakakain ng kanduli. Kaya po pag nagdadala yung tatay ko dito ng kanduli na daing, gustong gusto ko po kasi paborito ko po talagang kanduli. Lalo po sa sinigang. Ayun, masarap talaga ng kanduli. Gusto ko pag umuwi ako ng isda, sana makakain dito ako ng kanduli. Tsaka po yung hasang, ayun, kinakain ko din po yung hasang ng kanduli. Basta po, tanggal lang po na maigi yung lansa. Tsaka, hasang din ng mga tilapia. Ayan, pwede naman po silang kainin. Nakakain naman po yun. Kasi nasanay din po ako sa isla na hindi tinatanggal yung hasang kapag niluluto. Hindi sila nagtatanggal ng hasang. Pero dito, halos lahat tanggal. Lahat, pati bituka. Ay, syempre talaga tinatanggal yung bituka. Pati yung mga itim-itim sa tiyan, yun, tinatanggal yun. Sa amin naman po hindi naman po gaanong ganun sa isla. Mahilig din po ako sa alimasag. Lalo yung alimasag na ginataan na yan. Sarap po kasi ng alimasag Lalo po yung alimasag lang na kahit na lagyan mo lang ng tubig, asin, yung pinakuluan mo lang siya. Ang sarap! Kaso ang mahal.
Mahal lang po kasi ng alimasag, kaya bihira lang po talaga kami makakain ng alimasag. At saka po hipon. Paborito ko rin ng hipon na sinigang. Sarap kasi niya. Talagang yung sugpo ha. Hindi po yung maliliit na hipon. Yung sugpo na hipon po, ay gusto ko po siya. Yung, kahit anong luto, basta sugpo. Paborito ko po. Siguro lahat naman po paborito yung sugpo eh. Tapos, opo, matatakotin po. Matatakotin po talaga ako, pero, oh my God, mag-isa na kasi ako dito. Baka mamaya meron pala ako katabi. Ano ba yan? Takot po ako mag-isa sa bahay. Ayoko po mag-isa sa loob ng bahay. Takot po ako tumingin sa patay. Takot po akong tumingin doon. Kasi kapag matutulog po ako, pakiramdam ko, hindi po siya nawawala sa isip ko. Kung ano po yung nakita ko doon sa loob ng kabaong. Hanggang pagtulog ko, naaalala ko po. Kaya po, kapag pupunta po kami dyan, hindi po ako sumisilip kasi natatakot po talaga tumingin. Takot po talaga ako. Hindi ko po alam kung may ganun, pero talagang malaki po talagang takot ko pag tumitingin sa ganun. Takot din po ako sa mga multo. Siyempre dati nung bata ako, nakakakita din naman po ako, nakakarinig po ako ng mga ganun. Lalo naniniwala rin po ako kasi dati nung bata po ako, nakakita na ako. Nakakita na po ako ng ganun at ilang ulit pong nangyayari yung mga ganun. Sa una, ayan, hindi gumagalaw eh. Patakot. Nung una, sa bahay namin, walang kuryente. Tapos, yung ilaw lang po namin, yung ilaw naman po namin, hindi naman po talaga siya as in talaga mamamatay. Kasi yung butas po niya, gaganito lang. Tapos, may tawag dun eh. Nakalimutan po ng tawag dun eh. Meron po siyang bote na babasagin na bilog na ganyan. Tapos, meron pa po siya sa ibabaw. Grabe, lagi po siya namamatay. 3 times po siyang namatay. Tapos 3 times na rin po akong patakbo-takbo to sa higaan ng tatay ko. Kasi nga po, yung pintuan po sa kusina namin, bumubukas. Talagang may gumaganon po ng pintuan doon sa likod namin. Hindi naman po mahangin, pero bilog na bilog po yung buwan. Oo, bilog na bilog yung buwan. Pumunta po ako sa tatay ko. Nandun lang po ako sa may ulunan nila. Hindi po ako umaalis doon hanggat hindi bumabangon ng tatay ko para isarado yung pinto doon sa kusina. Tapos, yung ilaw namin para buksan niya. Tapos, yun, bumangon naman po yung tatay ko. Galit na galit siya. Bumangon po siya, tapos binuksan po niya yung ilaw doon. Tapos, sinarado din niya po yung pinto. Tapos, bumalik na po siya doon sa kwarto. Ako, nahiga na ako nun. Kasi ako nasa unahan, ako yung malapit doon sa kusina at kitang-kita ko din po yung pintuan doon sa kusina. Tapos ginagawa ko po nung susimiksik po ko doon sa kapatid ko. Hanggang mapunta na po sila doon sa may pintuan sa may sala. Kinukurot-kurot ko po yung kapatid ko para lang po siya magising. Kaso parang hindi po siya gumigising kasi parang ako na yung gising talaga eh. Ayaw nilang gumising eh. Ginigising ko na nga, ayaw pa rin gumising kasi nga takot na ako. Tapos po nun, syempre, natakot na po ako sa tatay ko kasi baka mamaya, papinutan ko po ulit siya sa kwarto. Mabugbog na po ako ng tatay ko. Kaya nung binuksan ng tatay ko yung ilaw doon, tapos bigla po siyang namatay ulit. May nakita po ko doon sa may pintuan namin. Hindi ko po maintindihan kung ano yung nakita ko doon. Pero basta may nakita po ako doon sa may pintuan namin. Pagkatapos po nun, namatay din po ulit yung ilaw. At nung nakita ko po yun, nataklob po ako ng kumot, natakot ako, pakiramdam ko lumalapit po siya sa akin. Meron po siyang sound na ibinubuga nagmumula sa bibig niya. Na parang pakiramdam ko, kukunin ako, bubuhatin ako, ginawa ko na lang natulog. Nagpilit akong matulog.
Kahit na hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, yung gabi na yun, takot na takot ako. Basta, sobrang takot na takot po ako nun. At sa simbahan din po, nagsimba kami ng kapatid ko isang beses. Siyempre, simbahan naman po yun eh. Wala naman po sigurong masama pagka wala naman pong multo siguro sa simbahan. Pero siyempre, bata po kami, hindi ko naman po iniisip yung ganun. Pero nung pumasok po kami sa simbahan, nagulat po ako kasi dadalawa lang po kami nung katatapos nandun po ng simbahan nun. Dalawa lang po kami ng kapatid kong pumasok. At may rapid pa po kami sa may unahan ha. Umaga siya. Ay, hindi. May araw pa naman siya. Pahapon na siya. May narinig po kami 2 beses na nag-ahong. Ahong. Ganon. Inisip ko baka tao lang yun. Pero, kung tao yun, bakit nagpasukan yung mga aso doon sa simbahan? Ang dami! Kaya, hindi kami natakot doon sa narinig namin sa simbahan dahil mas natakot po kami doon sa nagpasukan ng mga aso. Nagpasukan po sila doon tapos po nagtahulan na. Habang kami nagkakatinginan lang po kami ng kapatid ko. Nagtataka kami kung bakit ano yung narinig namin. Tapos lumabas na po kami ng simbahan. Paglabas po namin ng simbahan, umiyak po yung kapatid ko. Takot at takot po siya. Kahit naman po ako takot at takot po ako, syempre simbahan naman po yun. Hindi naman po namin ini-expect na meron din po palang ganun sa simbahan. At pangatlo po, hindi naman po ako naniniwala dati sa tiyanak, pero nakarinig na po ako nun sa may tabing dagat. Sinusundo ko yung ate ko kasi ang hilig nilang tumambay sa may tabing dagat. Nadun po lagi mga kasamahan niya, barkada niya. Nadun po kami sa may bangka, nakaupo po kami lahat dun. May naririnig po akong iyak. Siyempre malayo naman po yung bahay dun sa may tabing tubig sa amin dun eh. Tapos puno lang po siya ng water lily. Tapos may naririnig po akong parang iyak ng bata. Tapos, hindi ko pinapansin kasi hindi naman nila din pinapansin ng una. Pero nung may nagsalita na, may naririnig ba kayo? Parang may umiiyak. Tapos sabi nila, oo, may naririnig. Yung nagsabi na sila ng gano'n, Diyos ko dahil nagkaripasan na sila ng takbo. Tapos dun ko lang na-realize na, so yung naririnig ko pala na iyak na yun is bata. Siya na. Takot ako nun, grabe. Wala pa namang kuryente. Pag uwi namin ng bahay, hindi ako nakatulog. Hindi ko po talaga gusto na yung bata po ako is merong pinagkukwentuhan na nakakatakot. Talagang hindi po talaga ako nakakatulog. Kahit abutin pa ako ng umaga, hindi ako matutulog. Tapos din po, nakarinig na rin po ako ng duwende. Oo, nung bata rin ako, nakarinig na ako ng duwende. Natutulog po ako noon. Maliliit lang yung boses nila pero rinig na rinig ko sila na parang nandiyan na sila sa may tabing bahay namin o kaya nandun sa may ginagawang bahay na walang tao. Narinig ko sila. Ayaw ko na pagkwentuhan, kinikilabutan ako. Makaramdam ko tuloy meron ako kasama. Ano ba yan? Pero syempre nagbablog ako siguro dapat na lang din po natin pag-usapan. Narinig ko parang may ginigising yung tatay nila na sabihin. Yung bata, ginigising yung nanay. Yung, nay, gising nanay. Tapos magsasalita yung tatay nung, gisingin mo na nanay mo. Ilang beses ko po silang narinig ng ganun. Tapos, alam mo yung wala na po ako doon sa pwesto sa higaan ko. Nasa sahig na po ako. Pero narinig ko po yun, hindi po ako makabago. Hindi ako makabago kasi natatakot ako Natatakot ako baka mamaya pagbila akong bumago. Baka mamaya nandyan lang pala sila sa tabi ko, ganun. Tapos nang umubo yung tatay ko, bigla pong nawala yung tunog nun. Bigla na lang po biglang nawala yung salita na ganun. Nay, ganun. Tapos yung ginawa ko po nung bumago na po ako ng higaan ko, hindi naman po ako nakatulog. Siyempre, narinig ko. Paano po ako makakatulog? At hindi lang po kasi isang beses ko narinig yun. Parang nagkakasunod-sunod din po yung araw na lagi ko po siyang naririnig. Kaya may kuryente man, may kasama man ako sa bahay, naririnig ko po yung kada gabi. Pero nang tumagal-tagal, nawala na rin naman po.
Sa mga hayop po, mga insekto naman, mga kinakatakutan ko is alupian, linta, ipis. Takot na takot talaga ako sa ipis. Eh. Lalo yung mga lumilipad, makita ko pa lamang nananakbo na ako. Lalo yung pag natutulog ka, nasa higaan mo, yung may kulambo ka, tapos nakapasok siya doon sa loob. Hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko napapalabas yung ipis na yun. Eh. Kasi pabalik-balik siya sa higaan at kinikilabutan talaga ako pagka gumagapang siya sa mukha ko, sa katawan ko. Talagang nakakatakot talaga. At takot na takot din po ako sa alupian. Kasi nga po nangangagat din po yung alupian. At hindi ko po rin gustong madikitan ng alupian. Isang beses nga po naanuhan po ako sa paan ng alupian, nagsisigaw na ako Takot po ako dyan sa ipis, alupian, at saka yung mga ibang insekto na parang kakaiba yung mga itsura nila. Yan, mga takot din po ako sa mga ganun. Sa baka, takot din po ako sa baka. Hindi mo ako mapapalapit sa baka. Kasi minsan yung baka, yung anak, lalo yung anak ng baka, siguro kung baka na nanay, pwede pa sa akin. Pero yung baka, yung anak ng baka na takbo ng hahabol. Kaya takot na takot talaga ako sa baka. Kaya may phobia ako sa baka eh. Kasi nangahabol yung baka eh. Kaya takot talaga ako sa baka. Tapos pero paborito ko po ang baka. Paboritong kainin. Pero hindi ko siya gusto makita sa personal. Sa hayop naman ay pusa, ibon, at saka parang nasabi ko na kanina yung hilig ko. Pero sa hayop, ang hilig ko po talaga ayan, pusa. Teka dito. Tama, bebe. Masungit po yung pusa ko. Sungit-sungit po talaga. Hindi po talaga yung namamansin. Kahit nga kami na may-ari sa kanya, nasa labas lang siya. Pag lalapitan po namin siya, nananakbo po yan. Ganyan po siyang kasungit. Ganyan siyang katsuplada. Lalo kapag buntis yan, hindi po yan malalapitan. Ang sungit-sungit po. Pero hindi naman po siya hindi po siya purong askal kasi meron naman po siyang lahi. May lahi naman po siya. Kaya po maganda po yung laki niya at saka yung buhok niya malago. Yung aso ko naman, si Onse, ayan, nandiyan po siya sa labas shop. Isa po siya sa maingay. Kapag matutulog kami, napakaingay niya, tahol siya ng tahol. Nakakawala na antok. Pero paborito ko po talaga, aso, pusa, ibon. Tsaka yung mga daga na, hindi yung dagang bahay. Yung may lahing daga, yung kulay puti, ayun. Gusto ko sila yung maliliit pa lang. Pero kasi pang malalaki, nangangagat eh. Yung medyo malalaki na, nangangagat na sila. Talent. Wala ako nun eh. Hindi ko alam kung anong talent ko. Basta alam ko nang gawin is magluto. Mahilig din po gumawa ng mga dessert, yung matatamis. Yan. Mahilig din naman ako gumawa. Masarap naman po akong gumawa ng ganun. Sa kanta, medyo marunong lang po kumanta. Pero hindi ko po alam kung maganda po yung boses ko. Pero medyo marunong po akong kumanta. Medyo. Ugali ko, madali akong masaktan. Ayun. Madali po akong masaktan, madali po akong umiyak. Mababaw lang po yung luha ko eh. Parang pag may narinig po ko na tungkol sa akin na lalo na yung taong mahal ko, nagsasalita ng ganun. Parang sakit. Ang bigat kasi, parang ganun. Madali po akong umiyak. Madali po akong magdamdam. Pero pasaway po ako. Oo, pasaway po ako. Pasaway po akong tao. Totoo po yung pasaway po. Naamin ko po na kapag may nagustuhan ako, gusto ko. Pasaway po ako. Yun po, pasaway po talaga ako eh. Kahit mga kapatid ko alam na pasaway po ako.
Tsaka po, sa una, tahimik po ako na tao sa una. Yung hindi ko po mga kilala yung mga tao sa paligid ko. Tahimik lang po ako. Hindi ko po sila kakausapin kung hindi nila ako kakausapin. Pero kapag po na kapalagayan ko na po sila ng loob, doon na po lumalabas yung pagiging kwela ko, pagiging kalatawa ko. Kasi po ano naman hindi naman po ako sobrang tahimik. Tumatahimik lang naman po ako kapag hindi ko talaga kilala ibang tao o hindi ko sila kasundo o hindi ko sila ka-jamming. Ayun, doon na po ako tahimik. Pero kapag po ka-jamming ko na, yung nakakapalagayan ko ng loob, ayun, kwela po ako. Kwela po ako, tapos, mahilig din po ako magpatawa. At saka, masarap din naman po kasing kasama yung barkada mo na mahilig magpatawa. Nakakatanggal din po ng stress. Puro kasi ako kagaguhan. Puro kagaguhan, katarantatuan kapag ka nakilala na. Kasi, dapat masaya lang. Ayaw ko po talaga sa tao. Yung ayaw ko po kasi talaga sa tao, mga pakitang tao lamang sila. Sa una, kapag may kailangan, mabait. Pero kapag kawala, parang sila pa yung magaling. Ayun, ayaw ko talaga ng ganun. Yung meron ka nang ibinigay sa kanya, pero parang para sa kanya is wala. Parang ang dating sa kanya, wala akong pakialam kahit meron ka na itulong sa akin. Ako sa akin, hindi naman po ako umaano nung naitulong ko o nung naibigay ko na. Ang akin lang naman po is pakisama ng maayos. Yung bang wag na masyadong magmagaling. Kasi nakakainis po yung ganun. Nakakainis po yung mga tao na ganun. Pero yung mga kapatid ko naman po, hindi po sila ganun. Mababait naman po yung mga kapatid ko. At saka, syempre, may sisters, ito-uto naman po ako. Kapag may kailangan, sige, ibibigay kita. Hindi, kasi kung madali rin naman po kasi akong maawa. Maawain po kasi ako. Kahit sa pamilya ko, sa mga kapatid ko yan. Pag naiisip ko sila, iniisip ko kung paano ko ba sila matutulungan, kung paano ko ba sila maaalis sa ganung sitwasyon na sobrang kahirapan. Kung mag-vlog o may mangyari man, gusto ko talagang tulungan ng pamilya ko. Ang tatay ko, gusto ko talaga mapagawa yung bahay. Pero parang hindi naman po yata mangyayari yun. Pero sana naman po awa ng Diyos. Isa man po sa mga kapatid ko, may marating man po sila. Matulungan po nila yung tatay ko. Mapagawa nila yung bahay, mapaayos nila kasi nakakatakot kapag bumabagyo Napakaingay ng bubong, akala mo madadalan na. Tapos kapag bumabagyo, kailangan wala kami doon sa bahay namin, na sa ibang bahay kami na matibay. Alam mo yun, kasi ang gaganda ng mga bahay na nakapaligid sa amin. Pero pagdating po sa amin, parang siyang basura na lang. At kahit naman po ganun yung bahay na yun, tambayan po yun ng mga barkada ng tatay ko. Lagi po yun ang puntahan ng barkada ng tatay ko. Kasi, ang tatay ko po kasi marami po yung mga barkada. Mag-iinom sila sa bahay. Kahit po ganun na yung bahay namin is marami po yung alaala. Maraming alaala ng katatakutan. Maraming alaala masasaya. Bahay pa po kasi yun ng lola ko. Dati naman po maganda siya, pero nung tumagal, hindi na po siya naayos. Siyempre, wala naman pong pera, wala pong budget. Wala na nga lang po, mahuyag na po yung pader namin kapag ka lumindol. At, about past me. Broken family po ako. Ang nanay ko at ang tatay ko ay hiwalay sila. Bata pa po ako, hindi ko po alam kung ilang taon po ako nung naghiwalay sila. Basta po, nung nagkaisip na po ako, nandun na po ako sa stepmother ko at saka sa tatay ko. Nung nagkaisip po ako, siguro, kasi po ang kapatid ko, sa tatay ko, sa stepmom ko, is 3 taon po yung agwat namin.
Kaya hindi ko po alam kung ilang taon po ako nung nahiwalay po ako sa tunay kong nanay. Wala po akong alam. 13 approximately is meron akong kapatid sa tatay ko na 7. 7 sila, kapatid ko. 5 babae, 2 lalaki. Yan. 7 yung kapatid ko sa tatay ko. Tapos po, kami sa tunay ay dapat 5 po kami. Kaso namatay po yung isa, kaya naging 4 na lang po. Ang panganay po namin ay lalaki. 3 babae, ako po yung bunso. At meron na po sila mga family. May mga pamilya na rin po sila. Meron na po silang mga asa-asawa ngayon. May mga anak na rin po sila. Hindi rin naman po sila nagkasama yung 3 na yun. Kasi po, ang kuya ko nasa lolo ko. Tapos yung ate ko na sumunod sa akin, pinampon doon sa tiyahin ko. Tapos yung ate ko naman, hindi ko po siya nakasama nung bata ako. Kasi nagkaisip po ako, wala po siya dun sa tatay ko, wala siya sa stepmom ko. Kaya ako lang po alam kong nandoon. Tapos po, meron din po akong kapatid sa nanay ko na 3. Hindi. 3 dapat, kaso po namatay din po yung isa. Kaya 2 na lang po. Isang lalaki, isang babae. Tapos, yung babae, 18. Kaya 18 lang po niya nitong November. Kaya 18 lang po niya. Tapos, yung kapatid ko pong lalaki naman, hindi ko alam kung anong taon pero baka nasa 12 years old. Kasi, alam ko, 5 taon yata nung si Jopay nung buntis ang nanay ko. Kaya parang nasa 12 years old o 13 years old po yun. Pang 14 is natira po ako sa lola ko nung pong ako ay bata. Kinuha po ako ng lola ko sa tatay ko, sa stepmom ko. Kinuha po nila ako nung kasi nga po. Ayun, nasabi nila na dyaryo daw ako kasi nung wala yung tatay ko. Kasi gusto ko kasi lagi kong kasama yung tatay ko. Kapag umaalis siya, nagtitinda siya ng dyaryo, nagtitinda ng candy. Gusto ko po sumasama sa kanya. Wala po siya nung nagising ako. Hindi po niya ako sinama. Kaya ang ginawa ko po nun, lumayas po ako. Siguro po, 4 na taon po ako o 5 taon po ako nung umalis po akong mag-isa sa bahay. Tapos, hinahanap ko yung tatay ko. Hindi ko alam kung saan ko siya pupuntahan. Yung may nakakita sa akin, tapos kinupkup ako hanggang sa bigla ko nalang nakita yung tatay ko mga ilang araw. Tapos pagdating ko po doon sa bahay, nandun na po yung lola ko. Tapos sabi nga po, ayun, kukunin po ako ng lola ko. Ayun po, tumira po ako sa lola ko. Hindi ko na po gusto ikwento po kung ano po yung mga pinagdaanan ko po sa piling ng lola ko o nung asawa ng lolo ko. Basta po natira na lang po ako doon. At tapos po nun, nung matagal-tagal na, dumating po yung nanay ko. Kinuha po ako ng nanay ko at dinala po ako sa Talim. Dinala po niya ako sa Talim. Tapos hindi ko rin po siya nakasama kasi nagtatrabaho po ang nanay ko. Umuwi po siya kapag kalinggo lang. Ngayon, pinalagaan din po niya ako sa kapatid niya. Sa tito ito ko. Wala na po siya, patay na po siya. Dami ko po kasi natirang bahay. Ayun po, ang nanay ko umuwi lang siya pagka day off niya. Bibili niya ako ng damit, manika, bike. Hindi ako marunong mag-bike kaya nung bata ako lagi ako nasa SM lang. Lagi ko lang nilalaro is yung manika. Tapos, binibili din po niya ako ng damit, mga kapangangailangan ng batang katulad ko na gusto yung mga laruan. Pero nung nagtagal din po, sinuli din po niya ako sa tatay ko.
Sinuli din po niya ako sa tatay ko. Kasi hindi ko naman talaga nakasama si nanay ng matagal. Lagi po siyang wala sa isla, wala po siya doon. Kasi nagtatrabaho po siya. At hindi ko nga, ngayon po iniisip ko po kung paano niya nagagawa yung ganun. Kasi, ang nanay ko, hindi po kasi siya marunong magbasa. Hindi din po siya marunong magbilang. Kaya, naiisip ko paano niya yun nagagawa nung bata ako. Naiisip ko tuloy kung ano ba yung mga pinagdadaanan niya talaga nun. Nakakalungkot lang kasi hindi ko talaga kasi siya nakasama. Kahit na yung tumanda ako, hindi ko pa rin siya nakasama. At, pang 15 naman po. Kaya hindi ko po talaga makakasama ang nanay ko dahil patay na po kasi siya. 5 taon na po siyang patay dahil po sa kagat ng aso. Kaya kung ako po sa inyo, yung mga kinakagat po ng aso, yung mga tinutundo-tundo lang nila, yung tundo kasi tawag doon, yung pinasisip-sip lang po nila. Huwag po kayo gaano magtitiwala sa ganun kasi po, yung nanay ko nung kinagat po kasi siya ng aso. Nagpatundo po siya, nagpasipsip po siya. At ang buong akala po nila, nakuha pong lahat yung rabies. Pero hindi po. Hindi po lahat nakuha yung rabies. Kaya, nawala po yung nanay ko ng dahil po yun. Kasi, akala talaga nila wala na po rabies ang nanay ko. Kasi, 3 taon po bago po gumana yung rabies at umakyat sa utak niya. Iniisip ko nga po hindi naman po ako galit sa nanay ko. Hindi po masama yung loob ko kasi pinagpa-bless ko na rin po na kahit nangyari po ito sa buhay ko, nagkaroon naman po ako ng mga kapatid. Mahal na mahal ko naman po sila. At blessed naman po sa akin na dumating po sila sa akin. Sobrang nashock ako nung nalaman ko na patay na siya. Kasi yung may pagkakataon na po kasi sana na pwede po kaming magsama. Dahil nga po, malaki na po ako. Pwede naman po siyang pumunta sa amin para magkaroon po kami ng bonding mga magkakapatid. Makakasama po namin ang nanay ko. Pero, hindi po nangyari yun. Kasi po, nawala na po agad siya. Kinuha po agad siya ni Lord. At Naya, gabayan niyo po kami, bantayan niyo po kami, huwag niyo po kami pababayaan Kasi dati nung bata kami, wala naman po kayo sa tabi namin. At ngayon wala pa rin po kayo sa tabi namin. Kaya po sana po kahit wala po kayo sa tabi namin, nakikita niyo kami. Binabantayan niyo kami. At tulungan niyo po sana kami kung ano man po yung gusto namin sana marating po namin. Ibang tanda ko pa kasi yung tumatawag siya sa akin Sabi niya sa akin na pwede ba akong pumunta dyan? Kasi nasa Mindoro siya, ang layo-layo niya, narito ako sa Taytay. Meron po kasi akong pwestong bigasan dyan sa lumang palengke sa Taytay Old Market. Sabi niya, anak, pupunta ako dyan kasi
makikipwesto sa'yo si nanay para kumita ng pera, tsaka para makasama ko kayo ng ate mo. Sabi ko, sige po nanay. Siyempre, gusto ko nga po makasama kayo, tagal-tagal namin kayo hindi nakakasama eh. Yung saya-saya ko kasi makakasama ko siya, makikita ko siya, dahil sobrang nangungulila po talaga ako sa nanay ko. Tapos nga po, tumawag po yung asawa niya na taga Mindoro na sinabi po na ang nanay mo may sakit. Para daw pong sinasaniban. Kung ang lakas-lakas daw po kasi niya, parang nawawala sa sarili, tapos yung mata daw po niya is namumula. Sabi ko, ano yun? Bakit ganun? Saanin ba yun? May nagkakagusto daw po sa kanya na gusto daw pong kunin yung katawan niya. O gusto daw po siyang gawing asawa. Yun naman po pala. Kaya po pala ganun. Nilalagnat din po kasi siya. Nilalagnat din po siya at hindi po nawawala yung lagnat niya. Kaya po pala ganun. Kasi nga po, gawa nga po na umakyat na po pala yung rabis ng aso sa ulo niya. Wala na po talagang pag-asa, yun po sabi ng doktor. Akala ko po kasi, kapag pumunta po ako dun, dahil nga po sa sinasabi po nung asawa ng nanay ko na medyo ayos na yung nanay mo, pumunta ka lang dito para makita kanya, baka sakaling gumaling, sumigla. Kaya pumunta po ako nung nasa ospital po siya nun. Pero nung pumunta po ako, hindi ko po sukat kasi akalain na ganun na yung lagay niya. Hindi na po siya makapagsalita. Na ang tanging nagbibigay hininga na lang po sa kanya yung oxygen. Kapag tinanggal mo, wala na talagang pag-asa. Ang tanging huling banggit lang niya nung ginigising po siya nung kasamahan niya, yung kaibigan niya na, Mare, gumising ka. Nandiyan na yung anak mo. Ang tanging sabi lang po niya, Gumanon lang po siya. Pagkatapos po, bigla na lang po siyang nag-iba po yung lagay niya. Hinahirapan na po siyang huminga. Ganun-ganun na lang po yung hinga niya. Parang ang hirap niyan tingnan. Na yung akala mo may pag-asa ka pang makasama yung nanay mo. Pero hindi mo na pala siya makakasama kasi hanggang dun na lang po pala yung buhay niya noong araw na yun. Akala ko kasi makakasubay pa si nanay niya. Akala ko mabubuhay pa siya noong araw na yun. Pero akala ko kasi lalo ko naman na ng pag-asa na nakita ko tayo na yung lagay niya na, ano to? Bakit ganito? Bakit ganito na si nanay? Sabi ko, nanay, bumangon ka dyan. Pagpagaling ka pa kasi magkakasama pa tayo mga kapatid ko tsaka ikaw, di ba? Sabi mo pupunta ka pa sa Taytay para makasama mo kami mga kapatid ko. Kaya bumangon ka pa, magpalakas ka pa para sa amin. Pero habang nakikita ko po unti-unti yung kalagayan niya, kahit po ako nawawala na ng pag-asa. Kasi yung po pinapakain po na pinapadaan na lang po dun sa may host. Binabalik na po niya.
Tapos meron din pong dugo. Tapos nag-iiba na rin po siya, parang nanginginig-nginig na din po siya. Natulala na lang po ako ng pagka nakikita ko siya. Sobrang lungkot. Kasi, bakit ganun? Bakit? Bakit hindi talaga kami binigyan ng pag-asa para makasama siya? Puti pa yung iba, yung kuya ko nakasama pa siya. Ang ate ko nakasama pa siya. Ate Tinay ko nakasama siya. Pero ako, hindi man lang siya nakasama. Sa akin, siguro kahit hindi ko siya makasama, basta alam kong buhay siya, malakas siya, okay lang naman po sa akin. Kasi yung masakit, wala na po kasi siya. Hindi po ako galit sa nanay ko. Bagos pag naaalala ko po yung mga pinagdadaanan niya, naiiyak pa po ako. Kasi parang nararamdaman ko yung mga panglalait na ginagawa sa kanya nun. Kasi nga po, hindi siya marunong magbasa. Hindi rin po siya marunong magbilang. Kaya po, nauuto po siya sa pera. At naiinis po kapag nalalaman ko po yung may taong may gumagano sa kanya. Sinasamantala po nila yung kalagayan ng nanay ko. As shoutout po sa mga gumawa na sa nanay ko. Shoutout din po sa naging mabuti sa nanay ko. Yung mga naging kaibigan niya. Salamat kasi po nung talagang nilibing po si nanay. Ang dami pong nakiramay. Ang dami po niya naging kaibigan kasi po pala kaibigan naman po yung nanay ko eh. Babait po ang nanay ko. Kahit po ganun siya, hindi man po niya kami naalagaan. Alam ko, maraming nagmahal sa kanya. Dahil mabait po talaga ang nanay ko. Nay, hanggang ngayon, naiisip ko pa rin. Mula una, ng iyong buhay nung nakita kita na. Sobrang lungkot nung bigla na lamang nawala ka. Naakala ko may pag-asa pa pero wala na pala. Hindi ka na rin naman mahihirapan dahil nandiyan ka na kay lolo, nandiyan ka na kay lola. Huwag niyo na lang po kaming alisin sa mata niyo dyan sa langit. Gabayan niyo po kami ha. Lalo na po yung kapatid ko po sa Mindoro. Layo po niya eh. Nasa Mindoro po kasi yung kapatid ko eh. Hindi pa po ako ulit nakakapunta din. Ayun na lang po. Yun po yung mga pangyayari sa buhay ko. At yun po. Naiyak po ako sa nanay ko. Nay, I love you, Nay. Kahit wala ka na, ano man mangyari, ilang nanay man ang dumating dito sa mundo,
ikaw pa rin ang gusto kong nanay. Alam mo naman, Nay, na kung gaano kong gustong makasama ka. Alam mo rin naman na kung gaano ko gusto na makita ka noon, bata ako hanggang ngayon. Mahal na mahal kita. Hindi man namin naramdaman na nandito ka lagi sa tabi namin. Pero alam namin na hindi mo namang ginusto ang mga nangyari na to. Mahal ka namin. Kaming mga anak mo. Ano man mga nagawa mo, ano man yung mga nangyari, naging ganito man ang buhay natin. Sobrang hirap kasi nung bata ako. Halos, yung alam mo yung mga kaklase mo, ang baon nila sa school is 30 pesos. Pero yung baon lang namin, 3 piso, 5 piso. Dahil sobrang hirap po namin. Pumapasok nga po kami sa school nung walang baon. Pumapasok kami, bibili pa namin ng papel, babayad pa namin sa bangka 2 piso. Ano na pong matitira sa amin sa 5 piso? Buti na lang kahit papaano. Ang paninda pa naman po nun is 3 piso. Pero yun nga lang po kasi, na kami ba ang kanin? Hindi po kami nakapagbabaon kasi lagi naman po kami walang bigas. Kaya pumapasok po kami nun sa school. Gabi na lang po kami kakain. Kasi nga po, sobrang hirap po namin nun, halos isang araw. Wala rin po kaming kinakain. Biruin mo yung kalahating kilo na bigas na 5 kami magkakapatid. Napagkakasya po namin yun. Tapos na ang ulam lang po namin ay asin, mantika. Okay na po kami dun. At least meron po kaming nakakain. Pero sa ngayon naman po, dahil nga po malalaki na yung mga kapatid ko, nagkakaroon na sila ng trabaho, may trabaho na rin sila. Medyo umaayos naman po yung buhay. Pero hindi po yung kasing ayos po ng inaasahan niyo po. Pero ano naman, medyo umuokay lang po. Hindi na po siya katulad yung dati na as in wala pong pagkain. Kung magbaon lang po mga kapatid, kung magbaon lang po ako 5 piso, ayos na. Pero ngayon hindi naman na po kasi dahil po may trabaho na yung kapatid ko, si Angie, napadala po niya ng pera ang tatay ko para din po sa mga kapatid ko na bibigyan ng baon na medyo malaki. Dahil syempre, danas na rin po kasi namin ang magbaon ng maliit at walang baon na kanin. Nakakaingit kasi yung alam mo yung kasamahan mo yung pizza mo may kinakain. Parang pinapanood mo sila na, uy, tira mo naman ako. Pagpinsan ko nga ganun lang ginagawa ko. Pag kami natitira siyang pagkain. Hey, Ate Jazz, naaalala mo ba yun, Ate Jazz? Ayun, sa Ate Jazz. Lagi ko yung inaabangan pagkakain na kasi pag kumakain niya, laging may tira. Pagka may tira, syempre sa akin. Thank you, Ate Jess, kasi nung bata kami, lagi niya ako binibigyan ng pagkain mo. Siyempre, pag nagustuhan naman niya yung pagkain, tila natitira na lang yata sa akin 3 subo. Mumulubi. Hindi, ganun po talaga ang buhay namin. Ganun po talaga naging danas ko. Okay na po. Hindi naman na po gaanong mahirap. Tama lang naman po, hindi mo rin naman masasabi na may kaya. Ayos na po yung buhay ko ngayon. Ayos na rin po yung buhay ng kapatid ko. Kasi meron na po silang trabaho. At yung mga nadadanasan po nila noon, hindi na po nila pinapadanas sa mga kapatid nila sumunod sa kanila. Kasi alam na po nila kung gaano kahirap ang pumasok ng walang kanin at walang baon na kulang sa pera. Kaya po, napakalaking pasasalamat ko rin po kasi kahit naging ganito yung buhay ko, nagkaroon naman po ako ng kapatid mo na barkada mo pa.
Masaya po sila pagkasama. Kwela, palatawa, at saka mga kabiruan, mga katarantaduhan. Makikilala nyo rin naman po kami pagka nagkakasama-sama po kami sa pagbablog. At hanggang dito na lang po. Sa susunod na lang po ulit kasi masyado na pong napapahaba kasi baka hindi nyo rin naman po pakinggan na. Alam niyo po kasi yung buhay ko parang parang MMK. MMK talaga. Bye! Thank you po sa pakikinig at subscribe. Click notification bell para po update po kayo sa mga video na i-upload po namin na sisters ko at hindi na po yung ganitong kahaba. Siyempre, yung maiksi lang po siya pero maraming katatawanan, maraming kakwelahan, maraming magaganap na nakakatawa. Bye-bye! Love you all. Love you all. Bye-bye. Bye-bye, mga kasisi, mga ka-brother. Bye-bye.